sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Pasabog ang testimonya ni Colonel Jovi Espinido. Kilala niyo ba tong si Colonel Jovi Espinido? Pamilyar. Ito yung parang poster boy. Ito yung matapang na pulis na hindi natatakot sa mga drug lords. Nakikipagbakbakan sa kung kani-kanino. Naalala nyo na, yung sa Paruhinog. Nga pala. Ayan, siya yun. Matindi po yung pinakawalang testimonya ni Colonel Jovi Espinido sa pagdinig ng House Quad Committee at kinumpirma ang talamak na paglabag sa karapatang pantao sa pagpapatupad ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon po kay Colonel Espinido, inabuso ng mga taong malapit kay Duterte at kanyang mga kasamahan sa PNP ang tokhang upang kumita. At tinawag nito ang kapulisan na biggest crime group sa bansa. Kinumpirma rin ng opisyal na may kota. Dati chismis lang to eh. Kinumpirma po niya ngayon na may quota at reward system sa giyera kontra droga para sa mga pulis. At ang pondo ay galing sa intelligence funds at operasyon ng Pogo. What? Pogo? Pogo. Pogo ang nagpopondo? Oo. Mario Josep, Inuso rin ni Colonel Espinido si Senator Bato de la Rosa na siyang nag-utos para buwagin ang operasyon ng iligal na droga by all means, na sa lingwaheng pulis ay ibig daw sabihin ay kasama ang pagpatay. Naku, matindi ito. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! May pasok na ngayon, ha? May pasok na ba? Kayong mga bata kayo, ha? May pasok na ba? May pasok na ba? Meron na. Tuyo na mga kalsada, tuyo na ha? mga kalsada. Wala nang ulan dito po sa Metro Manila. Baka titinga-tingala pa kayo at uy, medyo madilim pa ang kalangitan. Baka naman i-announce maya-maya. Wag muna. Hindi, may pasok na. Kilos-kilos na, tanghali na.
Ano yung sabi ni Nanay Oreng? Ah, Baka kahit na ipot, ng, manok, wala na kayong mapulot. wala na kayong maabutan. Bilis-bilis dahil sa ang dami na po ngayong lumalabas na mga sasakyan, baka kayo ay maipit at maatraso. Ang dami pong nangyari kahapon kahit na marami sa atin ay walang pasok, especially dito po ang mga estudyante sa Metro Manila at ang mga empleyado ng pamahalaan sa Kalakang Maynila dahil nga po sa habagat. Pero pumasok ang mga congressman. Talaga naman. Pumasok ang mga senador. Hindi nila inalintana ang habagat. Wala, baliwala yung habagat. Kagabi nga sabi ni Baylon ngayon bossing, may hearing Hearing! Sabi ko, alas 9:30 na ng gabi. Oo nga, tinignan ko yung house. May hearing pa nga. Inabot pala ng alas gabi. 9. Bibilib ka din dito sa mga sa stamina, hindi lang ng mga congressman. Umaga pa lang yun alas 10 ng umaga. Nagtalaga naman alas 10 ng umaga. Tama naman, yung request kasi natin dahil wala ngang pasok kahapon sa eskwela at ang karamihan sa mga opisina ng gobyerno ay wala rin pasok base sa declaration ng Malacanang. Para meron naman tayong mapaglibangan, meron tayong mapanood. Yun nga, pinagbigyan ka, kumbachero. Mukhang ginanahan ng mga kongresista. Oo. At itong si Colonel Jovi Espinido, siya yung ibinabad ng husto. Grabe. Sa hearing ng Quad Committee. Yan nga ang banner story ng mga pahiyagan ngayon. Ito po, tama-tama. Banner story ng Inquirer, drug war poster boy. Ayan, poster boy nga pala nakalagay. Poster boy turns against Bato. Go. Yan po ang headline banner story ng Philippine Daily Inquirer. Sa banner story naman ng The Philippine Star, CAP confirms reward system in drug war. Ayan po, ito naman yung pahiyagang Manila Standard. Ito matindi. Batos drug war order meant killing suspects. Yan po yung ilan lang sa mga bumanderang balita sa mga pahiyagan ngayon. Yung kaya ko nabanggit si Baylon ngayong kagabi. Kaya pala nakababad siya. Sabi niya, bossing, maganda pala to si Cassandra Ong. Nagandahan kay Pero parang morena nung dating. Morena, hindi siya hindi mahalatang Chinese. Hindi halatang Chinese. Dito na ipinanganak dito na ipinanganak yung magulang si Cassandra Ong. Hindi, sino ang mga magulang niya? Ang magulang ng Chinese. Pareho? Chinese pareho. Chinese? Oo. Bakit naman kung marehong Chinese ang magulang, kung dito siya ipinanganak, mukhang Chinese pa rin siya. Hindi ganoon. Hindi. Pag dito ka dapat kulay Pilipino ka. Hindi ba ikaw naman para kang bago ng bago. May teorya ng adaptation, di ba? Pero hindi mo naalala. Maliban na lang kung yung mga magulang niya ay talagang nag-iba na rin ang itsura at hindi na mukhang Chinese. Hindi mo naalala si Ka Arthur Fermin? Si Ka Arthur Fermin. Hindi naman pinanganak sa Japan yun. Pero nung nagpunta ng Japan, naging mukhang Hapon. Hindi, sa bagay naman si Ka Arthur naman kahit hindi pa nakakapunta ng Japan, mukhang Hapon naman. Kaya nga siya pinadala ron Kuya Arthur. Hindi, tama ka doon, kumbatsira. Kuya Arthur, saka si Ate Alice, nandiyan sila sa Japan. Japan! Yan, sagot sa kahirapan. Yan, nandiyan tama kumbatsero. Itong si Cassandra Ong, morena, sabi niya. At bata pa pala, 24 anyos. Mga napupunta sa mga puguan, ang babata pa. Kaya kahapon, kagabi kumbatsero, ang inabutan ko, itong si Attorney Ferdinand Topacio, pinagbantaan na ng mga congressman bibit-biting ka, papalabasin ka dito. Wag mo diktahan yung
yung iyong kliyente, pwede mo siyang payuhan, Oo. pero huwag mo siyang diktahan ng isasagot na niya. isasabihin kasi parang ang pakiwari ng mga kongresista ang idinidikta ni Attorney Topacio yung wag mag-testify. Wag testify. I refuse to. Kaya yun ang mga sagot ni I refuse to testify. Cassandra I refuse po to testify. Kahit ng tanong saan ka ba nag-aral? Saka nag-aral. Aral. Mabuti na lang itong si Congressman Dan Fernandez. Matindi. Matindi rin medyo naman. iba rin ang Atake. iba rin ang atake at magaling talagang kumausap ng babae. Iba talaga to sa kulang na lang sabi, alam mo, kasi. Sabi ko, very close sila, kasi. Kasi nagte-text pala sa kanya. Kasi. Hindi na wag mo intindihin yung mga tao sa paligid mo. Ayan. Yung mga sa paligid mo may sa kanya-kanya interest yan. Tama naman, Oo. totoo. Yung sarili mo, tulungan mo, hindi lang sarili mo tulungan mo ang bansa dito. Oo. Sa nung bago lang ako tumigil nung pakikinig kung Machero ang direksyon na noon makukuha na ni Congressman Dan Fernandez. Makukuha na niya na maging state witness. Parang pag ganun eh. Pag ganun na. Kasi napasagot na niya sa mga sumusunod na tanong niya. Nagsasalita na si Cassandra. Si Cassandra. Pero alam mo kung sino, muntik nung umpisa, dahil sa, sana mapanood nyo pwede nyo pong panoorin itong pinag-uusapan namin. Pwede nyo, ang kagandahan naman ngayon ng social media, Pwede halimbawa mong, sa Facebook o kaya sa YouTube. YouTube. Pwede mong i-rewind. Pwede mong i-rewind, mapapanood nyo yung pinag-uusapan namin ni Kumbachero. Dahil ayaw sumagot at busit na mga nagtitimpe isa pang congressman gigil na gigil kay Congressman Ace Barbers. Congressman Ace. Gigil na kay Congressman Topacio. Doon ka nga sa likod. Sabi niya, wag ka nga sa tabi. Parang doon ka sa likod, hindi dapat nasa tabi. Ikon niya, Page, bigyan mo upuan yan sa likod. Sabi niya. Si Congressman Adjong kasi ang pumuna na dapat yung council hindi nakaupo sa panel. Dapat sa likod lang. Dapat pinalipat, binigyan ng upuan doon sa ang mainit naman talaga si Congressman Benny Abante. Iset for contempt na yan. Oo, si Cassandra. Kaya nagkaroon pa ng hatol eh. Second contempt. Sabi, paano i-contempt? Hindi ba naka-contempt na yan? Ako naman si Kulokoy. Nag-message ako sa mga congressman. Baka ako medyo magulantang kasi pagka diyan lang din ikukulong yan. Sarap ng buhay doon. Apakaganda. Naka-aircon siya, may TV siya doon, pwede siyang mag-cellphone. Sabi ko, pwede ho yan, city jail. Nung pala, ang nag-propose si Paduano, si Congressman Paduano, sa correctional. Sa correctional pa, kaya yun, sinabi, baka hindi mo alam kung paano sa correctional. Yun, naiyak na ngayon na siya. Yun, Sumagot na unti-unti kaya nung bago po mag-umaga ay nilift na din po ang contempt sa kanya. Yung second contempt ay inalis na po ng Quad Committee dahil sumagot na siya sa mga succeeding questions At yung mga sagot nga yung mga sagot Yung mga sagot nga niya, maluwag na niyang nasasabi nung mga sumunod. Talagang minsan yung mga abogado pahamak yan makukulong ka pa sa correctional dahil sa abogado Buti sana kung yung abogado makukulong Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ito naman si Norman, sabi, hindi, sa bahay na lang ikulong. Sa bahay daw nila. Puro kakalokohan na Norman. Masyado kayong palaibig, oo. Talaga. Oo, hindi, pero isipin nyo, itong batan to 24 years old, nag-umpisa siya dito sa grupo na to ng 19 years old. Nung 19 years old siya, tapos ay naging... So hindi pa siya nakatapos sa pag-aaral noon, 19 lang. Hindi pa. Tapos naging beneficial owner na siya nung Whirlwind. Whirlwind, kung ba 58% nun ang pagmamayari niya. Katakot-takot na pera ang pumapasok sa Pogo, alam naman po ninyo yun. Kaya yung pinipilit siyang pakantahin kung sino yung malalaking tao na binanggit niya sa text niya kay... Doon siya natakot Matatakot ka talaga. Kumbaga, kaliit, medyo maliit lang. Maliit lang
Medyo maliit lang siya. Payat. Payat, maliit. O siyempre, stress na din yung nakita natin. Imagine niyo nasa gitna siya nito. 24 anyos. Nasa gitna nito. Kaya nga pwedeng yan kung magsasalita talaga at makukumbinsi ni Congressman Dan Fernandez na mag-state witness. State witness. Baka pwede yun, kahit kaya- pasabihing medyo matindi rin ang kanyang partisipasyon. Partisipasyon. Pero ano ba malay na isang 19 anyos sa operasyon ng Pogo? Correct. Di ba? Merong nagpaikot diyan, merong nagmanipula sa kanila. Matindi yung appeal to emotion ni Congressman. Iba talaga makipag-usap sa babae to si Congressman Dan. Iba talaga eh. Iba talaga. Iba ka talaga, Congressman Dan Fernandez. Iba ka. Tapos kung makipag-usap pa naman to, titig na titig. Oo, talaga naman. Pati nga si Yuel siguro matutunaw dito kay dapat pagtintingan. Let's move and gay. Ayan lang po isa sa mga napakaraming mga balita na ating sinusubaybayan, pero wag po nating kalimutan ang usapin pa rin sa pagkain, ang usapin sa trabaho, ang usapin sa mga OFWs natin, ang usapin sa mga kalamidad natin, at yung hindi masyadong sexing usapin ng climate change. Napakalaking problema po natin yan. Sana ay wag tayong nalilibang sa ganitong mga balita. Ito si Congressman Arnie Tevez mukhang natalo sa kanyang apela sa Timor-Leste. Nako po. Baka biyahing Pinas na ba yan? Anytime soon? Gano'n na. Oo. Pero binabati rin natin si dating House Speaker Joe De Venecia at ang kanyang may bahay na si Gina. Sa mga nasumusubaybay sa atin, hindi nyo ba nami-miss si Speaker Joe De Venecia at si Manay Gina? Sila po'y, banners. Binigyan sila ng may picture ang Manila Times. Parangal Oo, binigyan pala ng parangal ng Senado. Senado. Yes. Itong dating Speaker Joe De Venecia, dahil karamihan sa mga nandyan sa Senado ngayon, mga kongresista dumaan sa kamay niya. Dumaan sa kamay ni House Speaker Joe De Venecia. Totoo yun. Halos lahatin mo sila. Lahatin mo sila. Lahat sila napangakuan ni Speaker. At ang Joe De Venecia, ikilala yan sa pagbuo ng mga win-win solution, Rainbow Coalition. Yes. Mga ang tawag sa kanya, Mr. The Man of Peace. No? Ayaw niya ng away Batiin na lang tayo. Yun yung Speaker Joe De Venecia. Kaya kahit na ipangako na niya sa ibang lugar, ipapangako pa niya sa iba. Ipapangako sa iya. Speaker Joe De Venecia, I would like to report to the Filipino people. Ayan. Mabuhay ka. Manay Gina, magandang morning. At sa lahat po ng nakikinig sa atin na susunod na ACS Balita 6:20 na ng umaga. Visayas hanggang Kamindanawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. 15 pang gamot sa cancer, cholesterol, hypertension, exempted na rin sa VAT. DZRH! Yan ang pang-BO. DZRH! Yun. Itinanghal na Best Radio Station of the Year ng PMAP Macatao Awards for Excellence. Extradition appeal ni dating Congressman Arnie Tevez ibinasura ng Timor-Leste. Working visa ng mga POGO workers sinimula ng i-downgrade bilang tourist visa. Lalaking ng abuso sa anak, patay ng barilin ng tatay sa Tondo, Maynila. At talagitang nawawala bago natagpo ang bangkay, tinorture muna bago pinatay sa Bacolod City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world.
Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. ating ACS Good News. Nadagdagan pa ng 15 gamot para sa cancer, high cholesterol, hypertension at mental illness ang inexempt ng BIR sa value-added tax. Atay sa Revenue Memorandum Circular na ipinalabas ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. Isa na ngayong service-oriented agency ang ahensya, kasama na ang regular na pag-update ng mga gamot na sasailalim sa VAT-exempt products. Sinabi ni Lumagi na sinusuportahan din ng BIR ang thrust ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagtulong sa publiko na magkaroon ng akses sa mas abot kayang halaga ng gamot at pangangalagang pangkalusugan. Noong Enero, 21 gamot ang naging VAT-free. Sinundan ng 20 pang gamot noong Marso. Ayos ito mga kababayan. Ayos to, ang laking bagay po ng Malaking tulong VAT. yan. Mga gamot sa cancer, Cancer. yung mga pang-maintenance, Naku, sa oo. cholesterol, tsaka high blood. Ay, yan. Oh. Napakamahal Yung na sa mga- sugar. Dapat sama mo na yun. Commissioner, ba't naman ganyan? Wala ba tayo dyan? Baka pwedeng isama mo na rin Sama mo yun. na yan, Yung Commissioner. pang-sugar, yung Yung- pang-diabetes. Baka nga kasama Baka na eh. kasama na yan. Sabi ni Bailon ngayon, yung insulin daw, mas mababa ngayon yung presyo eh. Oh, ayan. Commissioner Romeo Lumagi Jr., thank you. Thank you. Samantala, muling itinanghal bilang Radio Station of the Year ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas sa 12th PMAP Mga Tao Awards Excellence. Ayon po kay Mother Malu Cabral, ito na ang 3 beses Grabe. na tumanggap ang DZRH ng Radio Station of the Year sa PMAP, una noong 2016, sinundan noong 2018 Aba. at ngayong taong ito. Yeah, Bukod dito, tumanggap din ang parangal bilang Best Radio News Program ang Magandang Umaga Pilipinas ni Congressman Nicong Magaling yan. Angelo Palmones. Magaling naman talaga yan. No? Talaga Iba naman. naman talaga. Pero nasaan ba si Kong Angel? Hindi siya ang tumanggap, Mother, nung award. Ibang... Naka-leave kasi si Kuya Kuya Angel eh. Emergency to si Kong Angel eh. Oo. Kasama sa binigyan ng parangal si Yusek Cesar Chavez bilang Best Public Affairs Program Host. Ay, iba rin naman yan. At ang programang Operation Tulong ni May Binauhan bilang Best Radio Public Affairs Program. Ganon. Teka. Best Radio Public Affairs Program ang Operation Tulong. Oo nga pala. Sa bumubuo ng PMAP at sa lahat ng patuloy na nagtitiwala sa DZRH, isang taus-pusong pasasalamat ang hatid namin sa inyo. Thank you! Alas 6:28 na ng umaga, bigo si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves na paboran ng gobyerno ng Timor-Leste na manatili sa kanilang bansa. Ito'y makaraang ibasura ng Court of Appeals ang apela ni Teves na baliktarin ang desisyon sa kanyang extradition. Kinumpirma ito ng Department of Justice matapos na tumanggap sila ng official update mula sa Prosecutor General ng Timor-Leste. Si Teves ay naharap sa patong-patong na kaso sa Pilipinas kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong nakaraang taon. Sinimulan nang i-downgrade ng Bureau of Immigration ang working visas ng mga POGO employees at ito'y gagawin na lamang tourist visa. Ito ay kasunod ng naging utos ni Pangulong Bongbong Marcos na itigil ang lahat ng operasyon ng POGO sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, layo nitong mabigyan sila ng 59 na araw para ayusin ang lahat ng kinakailangan at tuluyang lisanin ang bansa. Hanggang nitong Agosto 27 ay nakapag-downgrade na sila ng nasa 2,000 9G visas. Pagsapitan niya ng October 16, sisimulan na nilang kansilahin ang 9G visas para sa tuluyang itigil ang lahat ng operasyon ng POGO hanggang sa katapusan ng taong ito. Laktiampwa, alas 6:30 na ng umaga. Hachi, ahya, Mr. Jalomtang, tanghali na. Sa ibang balita, isang 57 anyos na lalaki ang nasawi matapos pagbabarili ng ama ng bata na sinasabing inabuso nito sa Tondo, Maynila. Ayon kay Police Brigadier General Tom Ibay, ang direktor ng Manila Police, kamag-anak ng biktima.
ang 42 anyos na suspect na isang security guard na kaagad na aresto matapos ang follow-up operation. Sinabi ni Ibay na 2 beses binaril ng suspect ang biktima habang ito ay naglalaba. Inamin ng suspect ang ginawang krimen na nagawa lang daw niya sa tindi ng galit nang malaman na 1 taon na palang inaabuso ng suspect ang biktima yung nagulo ko dito yung napatay yun Kaya mo yung yan. nang-aabuso Oo. yun ang aabuso dun sa kanyang 15 anyos na anak. Sa anak niya. Sa tuwing ito ay nagpapamasahe sa dalagita. So parang gumanti siya nung nalaman niyang inaabuso yung kanyang minor de edad na anak. Oo. Sinabi po ng Kaninong anak yung minamaltrato? yung anak ng gwardiya, yung namaril. Oo. Mm. Sinabi ng suspect na sa tingin niya ay tama lang ang ginawa niya dahil lolo siya at apo niya ang kanyang ginahasa. Yun. Apo niya pala. Apo niya pala yan. Apo niya yung Anak niya yung nang-aabuso. Oo. Ayun. Oo. Yun talaga. Talaga Naintindihan mo na. Naintindihan mo na. Siguro naman naintindihan mo na. Basta ha. Basta. Ayos So tayo, yung lolo ang bumarel. Yun, hindi. Nagulo. Akala ko naintindihan. Nagulo na ako. Lalo ako nagulo nung ako ayos na ako dito eh. Ayos na ako eh. Ginulo mo eh. Oo. Ano talaga? Ganito yun. Kukwento ko sa iyo mamaya. ACS Balita. Eto na lang. Ah. Tinorture muna bago tuluyang pinatay ang isang nawawalang 15 anyos na batang babae mula Bacolod City. Ito ang iniulat ng La Carlota City Police batay na rin sa resulta ng autopsy 2 linggo matapos matagpuan ang bangkay ng grade 10 student sa barangay Cubay noong Agosto 14. Lumitaw sa autopsy na nagtamo ng blunt trauma sa ulo, leeg, dibdib at tiyan at iba't ibang bahagi ng katawan ang 15 anyos na biktima. Gayunman hindi matukoy kung meron naging sexual assault sa bata dahil sa advanced state of decomposition na ang bangkay ng matagpuan. Una rito'y humarap ang stepfather ng biktima para linisin ang kanyang pangalan na iniugnay sa krimen. Alas 6:33 ng umaga, doon po sa mga medyo naubusan ng pera nitong weekend na yan, kung kayo ay taga-barangay de la Paz sa Pasig, mga taga-barangay de la Paz sa Pasig, andyan po ang ating malakas team. Aba, Lakas-lakasan na ninyo ang lakasan inyong mga na, radyo at lakasan na. medyo masungit itong si Sherwin Alfaro. Pagka mahina ang radyo ninyo, bibilisan niya report. Aba, talaga. Kaya kailangan... Saan ba yung barangay de la Paz? Hindi ako masyadong familiar diyan sa barangay de la Paz. Mamaya alamin natin yan. Sa mga taga-Pasig, andyan at mamimigay ng pera ang ating malakas agent. Susunod! Dito boy! Yung daw mga pulis, nagdagdag pa ng mga pulis na maghahanap sa kay Pastor Apollo Kibuloy doon sa Opo. KOJC compound. Sa alip na paalisin, dinagdagan pa. Dinagdagan pa. Yan, at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:34 ng umaga. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Ano ba ang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:40 na ng umaga. Maya-payabak kay Kongan mga kabalen, gising na. Dinagdagan pa ng PNP ang pwersa nito sa KOJC compound sa Davao City para tumulong sa paghahanap sa wanted na si Pastor Apollo Kibuloy at mga kasamahan na kinasuhan ng sexual abuse at human trafficking.
Sinabi ni Brigadier General Roderick Alba, Director ng Directorate for Police Community Relations, ang augmentation force ay kailangan dahil ang 2,000 pulis na unang ipinadala sa KOJC compound ay hindi sapat para magawa ang misyon. Sinabi ni General Alba na napakalaki ng lugar na dapat i-secure at kailangan ng tulong para maipatupad ang warrant of arrest laban kay Pastor Keboloy. Walang opsyon sa Kamara na patawan ng contempt si Vice President Sara Duterte. Ito nilinaw ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa kabila ng pagkwestiyon ng mga kongresista sa paraan ng pagsagot o pagdepensa ng Vice Presidente sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President. Kaugnay ito sa kakaibang tono ng pagsagot ni VP Sara at pagkakaroon ng iisang sagot sa magkakaibang tanong ng mga mambabatas. Dahil ito sa umano'y pinupolitika o inaatake siya ng mga kongresista. Alas 6:42 ng umaga, inaprubahan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag na 3.5 billion pesos na pondo para sa coconut industry. Ito ay para makamit ang target na 100 milyong puno ng niyog sa 2028. Gagamitin ang nasabing pondo para sa planting and replanting pati na ang fertilization program sa ilalim ng Philippine Coconut Industry Development Plan. Itinanggi ng Korte Suprema na na-hack ang kanilang sistema at nadali ang kanilang mga court records. Kasunod ito ng social media post ng cybersecurity group na Deep Web Connect na naghayag ng tinarget ng hacker group na GREP ang sistema ng Supreme Court. Kabilang sa sinasabing na kompromiso ay ang data, mga pangalan, detalye at kaso at payment information na pinaniniwala ang in-upload online. Pero ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, walang nakitang ebidensya ng data breach o anumang indikasyon na nakompromiso mga sensitibong records ng kataas-taasang hukuman. Dalawa pang kaso ng MPAX ang naitala sa bansa. Isa ay isang lalaking edad 12 anyos. Sinabi ng Department of Health na nagatid ito sa kabuang bilang ng MPAX sa bansa sa 5 at ang total number of cases mula noong 2022 sa 14. Ang ika-13 MPAX case ayon kay DOH spokesman Assistant Secretary Albert Francis Domingo ay isang 26 anyos na babae mula sa NCR na ang sintomas ay nagsimula noong Agosto 20. Binueltahan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga alegasyong isa sa kanyang mga kamag-anak ay may milyong-milyong pisong kontrata sa basura sa lungsod. Magugunitang isa ang problema sa basura o mabagal na koleksyon nito ang inirereklamo ng mga residente sa Pasig. Ginit ni Mayor Vico, wala siyang immediate family o kaya ay distant relatives na may koneksyon sa Philippine Ecology Systems Corporation na siyang nangangasiwa sa city garbage collection. Walang basihan niyang umano'y kwento lang na layong idamay ang kanyang mga kamag-anak bilang bahagi ng pag-atake sa kanya. Alas 6:44 na umaga, nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Standby, Sherwin, ikaw na susunod. Totohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. DZRH. Ay, mamigay na tayo ng pera. Ang oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo?
tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, may nanalo na ba, Sherwin? Go, go, go! Anthony, Jerry, nakatulos na ang kandila at dumating na rin ang mga barangay police dito sa Barangay de la Paz. Sila kumakain na kasi napakasarap ng pagkain dito. Kailangan pala may kandila kapag may mga gantong paninda dahil para makaiwas sa mga langaw-langaw yan. Kala ko kumakain sila ng De La Paz Batchoy. Pero po ba kayo de la Paz Batchoy dito? Wala daw. Wala daw. Sana gumawa kayo. Sana labanan nyo yung... Pansit lang daw. De La Paz lang, pansit. saka lumpia. Tapos, syempre, meron silang yung masarap na sinigang na yellowfin. Ulo. Oh, yellowfin tuna. Kasi dito sa Barangay de la Paz matatagpuan yung Pacific Bay. Pacific Bay Manufacturing plant Sambang lugar Pacific yung Barangay de la Paz, malapit, Sherwin. sa malapit. Barangay de la Paz. Tumira ako dyan lang yan sa boundary. Yan Boundary. Barangay de la Paz boundary lang to ng Marikina at ng Pasig. Pinakahuli na barangay ng tama po ba? Dulo ng barangay ng Pasig sa Marikina side. Kaya Ano yan, malapit sa C5? Sa mga barangay. Huwag mong inaabala si Kuya, kumakain tao eh. Oo nga. Saka malakas dito si Kuya. Kuya, pangalan mo? Alan Olesto po. Si Kuya Alan, palagi kang nakatune in sa DZRH. Opo. Asan yung phone mo? Asan yung pinanonoran mo? Nanonood kasi sa phone kanina nung madaan kami at magtanong kami sa kanya. Nakatune in siya sa DZRH. Sino Dinarang pa kayo? sa DZRH? Deo Macalma, Anthony Taberna at si Jerry Baha. Yes, Anthony Taberna, Jerry Baha, Deo Macalma. Meron kang 1,000 pesos! Salamat po sa Yeah. DZRH. Thank you, Kuya Alan. Tuwan-tuwa siya dahil pero mo nagluluto kanina nung Siya ang cook. Kayo po nagluluto. Opo. Aba, talaga naman. Siya rin ang owner and cook ng kanyang sariling... Matagal na ba siya yung nagluluto? Matagal ka na ba nagluluto? Opo, mga 8 years. Kumusta naman ang kita, Alan? Kumusta kita? Kumusta kita? Okay naman po, nakakaraos naman sa pang-araw-araw na pangailangan. Saan ka namamalengke? Sa Marikina po, Sa mas malapit dito. Mas malapit sa Marikina, sa palengke ng Marikina. Oo nga. Kasi sa pupunta pa siya sa Pasig. Palengke ng Pasig. Layo na po yung Pasig. Magkano ba ang isang complete meal sa inyo? Isang ulam tapos isang kanin. Magkano 'yon? 50 pesos lang po yun. 50 ang ulam. 50 ang 10 ang kanin. 10 ang kanin. Pwede na, no? Kaya lang Pasok doon sa budget ng NEDA na 64 pesos kaya lang isang pamilya. Kaya lang maghapon eh. Isang meal pa lang yan. Sa mga nagtatrabaho. Oo, tama na 'yon. At saka may sabaw siguro, no? May libreng sabaw. Ay, libre lagi po. Lagi kumukuha. Pero pakita mo yung sabaw mo, kuya. Kuya, Yun ang pamatay dyan eh. Ay, naku. Yung pulo ng Sabaw pa lang, ulam na. Sinipid. Ayos. Kulay na. So, Sarap yan. panghingi ka lang ng sabaw, pwede mo lang iulam. Lalo na sa mga sinisipon-sipon ngayon. Yan ang kailangan ngayon. Tama, Sabaw-sabaw. yung mainit na sabaw. Kuya Alan, anong oras ka umaalis sa bahay mo pagka mamamalengke ka? Ano po, pang hapon na, 3:00. Hapon ka namamalengke? Opo, meron naman pong Meron namang hindi katulad ng iba, madaling araw maalis. Kasi po, nagpe-prepare pa kami nun. Hapon ka namamalengke, tapos ano oras kayo gumigising na mag-asawa? 3:00 po, madaling araw. 3:00. Ayun, tinan mo nga. Yan mo na. Yan ang sinasabi natin. Pagka masipag, dito mo, ang saya ng itsura ni Kuya Alan natin dito. Hindi naman siguro. At nabubuhay ng maayos. At saka malinis yung tindahan niya, Sherwin, ha? In fairness, ha? Malinis. Malinis. Masarap. Malinis na, mura pa. Tikman na natin yan.
tinikman na natin, masarap magluto. talaga. Hindi yung yung alam mo yung mekos-mekos na luto, yung lutong pulido talaga na kahit mura, masarap at masustansya. Oh, hindi katulad ng ibang kilala na, mura na, marumi pa. Oh. ito, mura na, malinis pa. Saan ba natuto ng pagluluto si Kuya Alan? Ano lang po, yung experience lang po, mga Sa YouTube. Talaga? mga Ayos. hindi ko pa nakikita. Meron talagang gano'n, ano? Tsaka lang madidiscover sa sarili na meron palang talent sa pagluluto. Sabi ko kanina, mag-asawa sila. May asawa na nga ba kayo? O may mga anak na ba kayo? Pa? May asawa at mga anak ba kayo? Ito po, misis ko, kapatid ko. Ayan. Ang bihira, hindi nyo man lang pinakilala sa ano pangalan ng misis nyo? Lucila Olesto po. Ayun, nag-ayos. May mga bumibili. Mga bumibili. Abala kayo. Abala. Ang ganda nung wall nyo na yan. Ang ganda. Para ano ba yan? Brick. Brick wall ang kanilang pader. Nantindi yan. Kaya Para, kaya ang nipis-nipis niyan. Parang wallpaper parang wallpaper. Ayos. Salamat Kuya Alan at ating Lucila. Thank you. Mabuhay kayo. Yung mga katulad ninyo na nagsisikay sa buhay, hindi umaasa kung kani-kanino ang idol namin. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Dahil dyan, Anthony, Jerry, meron din siyang matatanggap na grocery bag, Yun! t-shirt at umbrella ng DZRH at siyempre kailangan tuwingin yung kanilang t-shirt na mag-asawa na magiging uniforme nila. Dito yan sa kanilang karinderya dito sa may Barangay de la Paz. Punta lang kayo rito, napakasarap. Mainit na mainit, kumukulo yung sabaw nila, Yun. kulo lang ng kulo. Sarap Yan po. Wala Ayos. sila pa kailangan sa LPG kung mahal. Para sa DZRH, RH number 6, Sherwin Battle Baro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por Medyo kumbachero, dos. no? Bago lang tayo mag-commercial, gigising ka ng alas 3 ng madaling araw para i-prepare mo yung mga Yung iluluto paninda. mo. Ang dami na niyang naluto eh. Nakita mo yung ang dami ng luto. Tapos may sabaw dyan, yung misis niya, ang katuwang niya. Buti sana kung pagkaluto, tapos na. Siyempre, may mga bibili May na ron. bibili dyan. Tulong para ulit silang mag-asawa ron. Pagkatapos, pag kumain yung mga yan, hugasan mo yung Ayun, pinggan, oo. iistimahin mo. Tapos, may manggugulo pa sa'yo, si Sherwin. Si Sherwin, manggugulo. Tapos mamaya, mga alas 3 ng hapon, mamamalengke naman. Mamamalengke naman. Di ba nakita niyo po yung, malamang yun ang cycle ng buhay nila, araw-araw dyan, sa lugar na yan, hindi naman siguro ganun kalaki kinikita niyan eh. Kung 60 pesos kumbachero ang isang complete meal, isang kanin, isang ulam, siguro kumita man siya ng magkano. Sabihin natin na sa isang araw ay bumenta siya ng mga 3,000. Ang 3,000 hanggang 5,000. Ang neto mo doon 20%. May 1,000 ka. Hindi na masama. Pero andun ka, kasama mo yung pamilya mo, nagsisikap ka, mabuhay. At hindi kaya po ganito direksyon ko. Marami kasing tao na wagas ang reklamo. Pag tiningnan mo naman kung ano ginagawa, pirming nakahilata lang sa bahay, Talaga. naka-cellphone, ang hinahanap yung mairereklamo niya sa buhay. Ubod ng dumi ang bahay. Puro reklamo. Ubod ng dumi ang bahay, ni hindi man lang maitupi yung pinaghigaan. Mga hinigaan. Ang pinagkainan tinatakbuhan na ng daga at ipis. Nako. Pero wagas makapagreklamo. kung makapagreklamo. Wagas kung magreklamo. Gayahin natin itong mag-asawan to. Si Alan at Lucila na nabubuhay ng marangal at nagbebenta pa ng mura. Oras po natin, 1 minuto bago ang alas 7. Hoy! 1 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Colonel Jovi Espinido, kinumpirma ang quota at reward system sa mga pulis galing sa Pogo at Intel Fund. Senator Bato pumalag sa aligasyon ni Colonel Espinido na kasama sa utos niya sa war on drugs ang pagpatay. Secret tunnel sa KOJC compound na konektado sa hangar todo bantay ng PNP. Underground mansion ni Kibuloy napasok na ng PNP. Sheila Guo hinihinalang isa pang kaso ng stolen identity. Magjowang vlogger, 17 iba pang suspect sa phishing, arestado ng PNP. At mga taong madalas kumain ng processed meat, nanganganib daw po sa type 2 diabetes. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. alas 7:03 ng umaga. Kinumpirma ng tinaguriang poster boy ng anti-drug war ng Duterte administration ang quota at reward system sa PNP noong nakaraang administrasyon. Sa hearing ng Quad Committee, sinabi ni Police Colonel Jovi Espinido na 50 hanggang 100 individual ang quota na kailangang patain kada araw para makakuha ng reward sa ilalim ng Oplan Tokhang. Yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang... Tapos hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? Diretsong rehab? Hindi, Your Honors. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ako, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, Your Honors, kasi alam nyo naman yung mga junior officer, they are all obedient sa instruction pamtaas. May legal counsel kami, mga pulis, na akala namin yung pagdating sa baba, talagang hinimas na yun na maging legal ang trabaho. Itinuro rin ni Colonel Espinido si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na nagutos para paigtingin ang war on drugs ng Duterte administration kasama na ang pagpatay. Who are the persons behind or the personalities behind? When you mentioned the word leadership, when we are referring on the implementation of the reward system? Your Honors, from the Chief PNP down to the Chief of Police, Your Honors. You mentioned the word Chief PNP. Who is the Chief PNP at that time, Mr. Witness? Police General, Director General Bato de la Rosa, Your Honors. Kawawa yung mga naging biktima lang para lang makatanggap ng reward. Nag-abuso yung sa paligid ni President Duterte. Nag-take advantage because of greed of position and money. Kaya maski sino na lang ang trabahuin as long na nasa watchlist ka. Samantala, sinabi pa ni Espinido na may ilang drug lords na umanay inarbor ni na dating Pangulong Duterte at Bato de la Rosa, kabilang isang Mayor Navarro na isang kumpirmadong drug lord. Base daw sa sinabi sa kanya ni Senator Bato, si Mayor Navarro ang isa sa pinagmumulan
ng pondo na panlagay sa mga tiwaling pulis sa pamamagitan ng kita mula sa small town lottery at Pogo. Samantala, itinanggi naman ni Senator Bato de la Rosa na kasama sa kanyang utos ang pagpatay sa mga drug suspects sa pagpatupad ng war on drugs ng Duterte administration. Ito ang reaksyon ni De La Rosa sa pahayag ni Police Colonel Jovi Espinido sa Quad Committee ng Kamara kaugnay ng iniimbestigahang bentahan ng illegal na droga at extrajudicial killings sa Duterte war on drugs. Mahinala ang senador na may nag-uutos kay Espinido para iugnay ang war on drugs sa issue ng Pogo upang isangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang hindi lumalabas na para bang merong nagdidikta sa kanila sa kanilang affidavit na ganito, i-connect mo yung Pogo, i-connect mo doon sa war on drugs para siguradong makonect si Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa kanilang mga salaysay. Oo nga, bakit na pwedeng magkaroon talaga ng ganong isipan, kumbansero, i-connect. Pero ang matitingnan din naman natin, bakit ang mga nagiging abogado nila, abogado rin sa Pogo, abogado rin ng Duterte? Oo nga, Si Senator Bato ang nagsabi noon, na kino-connect, pinagko-connect. Yan po ang tinig ni Senator Bato de la Rosa. May statement din pala si Senator Bongo Combachero dahil nabanggit din siya ni Colonel Jovi Espinido. Sinabi po nitong si Senator Bongo na malisyoso at mapanirang puri ang papahayag ni Espinido. Bahagi daw ito ng anyay sarsuela at pamumulitika upang palitawing sila ay masasama. Sinabi po ni Senator Bongo na pinag-aaralan nilang magsampa ng kaso upang protektahan ang kanyang pangalan sa mga individual na layon siyang isangkot sa Pogo. Giniit po ni Senator Bongo na hindi siya sangkot sa Pogo at hindi din siya sangkot sa sinasabing reward system sa drug war ng nakaraang administrasyon. Noon siya daw po ay special assistant sa Pangulo, ay hindi siya humawak ng pondong may kinalaman sa illegal na droga at lalo na sa Pogo. At lalo na raw nung siya ay naging senador noong 2019. Yan po ang pahayag ni Senator Christopher Bongo. Samantala, sa ibang balita, natuklasan na ng PNP ang sikretong mansyon sa ilalim naman ng Kingdom. Wag na nga nating banggitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo dito. Natuklasan ng PNP ang sikretong mansyon sa ilalim ng KOJC compound. Makikita sa eksklusibong ulat ng pahayagang Daily Tribune ang multi-level basement kung saan may mga kwarto at mga kama na kumpleto sa maayos at magagandang kagamitan. Binubuo ang underground facility ng 3 level. Ang una at pangalawa ay pinaniniwala ang bahay ng mga magaganda at most attractive na mga babae na iniaalay umano kay Kibuloy. At ang pangatlo naman ay ginagamit para i-confine ang iba pang mga babae. Isa rin sa ininspeksyong kwarto ng mga pulis ay pinaniniwala ang silid kung saan inabuso si Amanda, isang dating full-time miracle worker ng KOJC at ang whistleblower na nagsabing inabuso siya sa loob mismo ng KOJC compound. Umaasa naman ng pulisya na mahuhuli na si Kibuloy at iba pang kaugnay sa kasong human trafficking, child at sexual abuse. Samantala, mahigpit pa rin tinututukan ng Philippine National Police ang Kingdom of Jesus Christ compound sa barangay Buhangin, Davao City. Ito'y upang matiyak na hindi makakatakas si Pastor Apollo Kibuloy na pinaniniwalaan nilang nagtatago lang sa loob ng compound kasama ang 4 pa niyang mga kapwa akusado. Inihayag ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo na may mga posibilidad na tumakas si Kibuloy matapos na madiskubre na bukod sa bunker ay meron ding secret tunnel papunta sa hangar. Nako, ito yung binabanggit ko sa iyo nung nakaraang kumbatsero na baka may ganun na. Meron ding secret tunnel papunta sa hangar
na nasa loob din ng compound na ang taxiway ay konektado sa katabing airport. Batay sa report, may 4 na helicopter at 2 private planes si Kibuloy na pwedeng maglipad sa kanya. Posibleng panibagong kaso ng stolen identity itong si Sheila Guo. Ito yung matapos ipakita ng NBI ang fingerprint analysis na nagpapatunay na iisang tao lang si Sheila at Chinese national na si Zhang Mier. Hindi ba ito nga yung binanggit sa atin ni NBI Director? Sabi niya, scoop nga daw natin, scoop natin. Naalala nyo? Kailan yan? Biyernes. Biyernes pa yata ito. Inamin po ni Sheila sa pagdinig ng Senado na ipinanganak siya sa China at hindi niya kapatid sa laman. Si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Dahil dito naghinala si Senator Risa Ontiveros na isa na naman itong kaso ng stolen identity. Samantala, maaaring maging state witness ang sinasabing kapatid ni Alice Guo na si Sheila sa kaso ng illegal pogo operations. Ayon kay Justice Undersecretary Nikki T., qualified naman si Sheila lalo't hindi naman siya ang pinaka namuno sa mga illegal na aktibidad. Makadaragdag pa niya dito kung mapapatunayang nadamay lang siya sa mga kagagawa ng kanyang mga kasamahan. Gayunman, nilinaw ni T na posibilidad lamang ito dahil marami pa ang kailangang ikonsidera at gawing proseso bago maging state witness. Sa panig ni Justice Secretary Crispin Remulla, malabong maging state witness si Sheila dahil hindi reliable ang mga pahayag nito. Alas 7:13 ng umaga, arestado ang 2 social media personalities at 17 iba pa na sangkot sa pang-scam. Ito ay makaraang salakayin ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang hinihinalang kuta ng voice phishing o vishing sa Imus, Cavite sa bisa ng arrest o ng search warrant and examine search, seize and examine computer data. Tumanggi si PNP ACG Director General Ronnie Francis Cariaga na pangalanan ang 2 social media personalities pero sila ay magnobyong vlogger. Sino kaya itong magnobyong vlogger na to? Hindi pa pinangalanan. Dapat pinangalanan na ninyo kapag nang i-scam, dapat pinapangalanan. Baka may ma-scam pang iba yan. Sa dami ng mga napeperwisyong buhay ng mga scammer na ganyan. May mga kilala tayong nai-scam kumbatsero, nagsasanla pa, nagbebenta pa ng kung ano-anong ari-arian. Tapos hindi na, pangalanan nyo na, baka makaisa pa yan eh. Nakumpiska sa mga suspect ang mga SIM card, mobile devices, laptop, mga dokumento sa bangko, script na ginagamit sa panggancho. Modus na umano ng mga ito ang magpanggap bilang taga-bangko at mangumbensing mag-update ng credit ang kausap para makahingi sila ng impormasyon. Di ba marami pang ganyan, yung mga lifetime savings, yung mga simula pagkadalaga o bagong mag-asawa, savings sila, tas madadali ng mga scammer na ganyan. Naku, buti pala kumbatsero, nabanggit mo yan at napag-usapan natin to. Yung pong interview ko kay Mr. Lance Gokongwei, naalala nyo last year, ginagamit po ngayon yung hindi naman yung interview mismo yung picture lang saka yung picture ng interview namin tapos pinalilitaw na meron daw easy money na isiniwalat doon si Mr. Gokongwei. So ang dami ngayon kumakalat po, sponsored pa na doon sa Facebook. Ito na naman, Facebook na naman. May gumagamit na scammer. Scammer, ginamit po yun at ang daming naloloko. Ang daming naloloko at sinabi, ikinwento daw ni Mr. Gokongwei kung paano yumaman doon. Easy money nga eh. Tapos, ang dami ng naisahan nun. Parang gusto ko nang tawagan si Beekeeper. Tawagan mo na nga. Si Beekeeper, napanood nyo ba yun? Galit sa mga scammer yun sa grabe. Pinapasabog no ng mga mga scammer, mga lugar ng mga scammer. Oo, dapat talaga kumbatsero ganun. Mag-ingat po tayo. Ulitin natin yung pong gumagamit nung interview na yon, especially magandang pagkakahanay sinulat ng siguro AI ang pinansulat doon. Maganda pagkakasulat. Tapos sa bandang dulo
nangihikayat na ito daw yung sikreto ni Lance Gokongwei kaya para lumaki May yung babayaran. para may link na May link. pinapakita para po makumbinsi yung mga tao. Si Arman Ganti nga nag-message sa akin kagabi Oo. Sabi pwede raw ba siyang sumali dun sa dun sa ano pangalan, Paragonix Earn Platform. Interested daw siya. Sabi ko scam yun. Huwag kang magpaloko dun. Huwag kayong magpapaloko. Mag-ingat po kayo ha. Huwag kayong eng-eng. Samantala, aabot sa 2 milyong katao sa 20 bansa sa buong mundo ang nagkaroon ng diabetes dahil sa madalas na pagkain ng unprocessed red meat, processed meat at poultry products. Sa pag-aaral ng Lancet Diabetes and Endocrinology, ang pagkain ng maraming karne o 50 grams ng karne kada araw ay 15% na tsansa na magkaroon ng type 2 diabetes. Ang pagkain naman ng 100 grams ng steak araw-araw ay may 10% na tsansang tamaan ng diabetes. Gayunman, lumabas sa pag-aaral ng Cambridge University na hindi pa masyadong malinaw sa ngayon ang kaugnayan ng pagkain ng poultry products tulad ng karne ng manok, bibe, pabo at iba pa sa pagkakaroon ng diabetes. Naniniwala naman si Sabrina Schlesinger. Schlesinger ng German Diabetes Center na ang resulta ng pag-aaral ay nagpapatunay na kailangan ng mag-balance diet ang mga tao, lalo na ang mga nasa modern Western countries na kilala sa mataas na pagkonsumo ng karne. Susunod! Tito Boy! May isang congressman. Ang suspetya daw niya, gusto talaga ni VP Sara na siya ay i-contempt ng Kongreso para kaawaan ng publiko. Ganon, may ganon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:18. Ang balitang ito ay hatid Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:24 na ng umaga. Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na gusto ni Vice President Sara Duterte na mapatawan ng contempt upang kaawaan siya ng taong bayan. Kasunod ito ng anyay kakaibang inasal ng pangalawang Pangulo sa pagdinig sa panukalang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Sinabi ni Abante na tila ito ang gustong mangyari ng Vice Presidente, ang makulong ng 1 hanggang 2 araw sa Kamara upang masabing siya ay inuusig o pine-persecute. Gusto umanong maramdaman ni VP Sara na nape-persecute siya dahil una pa lang ay gusto na nitong paniwala ang scripted ang mga tanong sa kanya ng mga kongresista. Samantala, ipinagtanggol naman ni Attorney Michael Powa, spokesperson ng Office of the Vice President, ang pag-iwas ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga tanong hinggil sa confidential funds na ginastos ng OVP noong 2022. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Powa na ongoing pa rin ang audit proceedings sa Notice of Disallowance, kaya mas maganda na hindi ito talakayin upang maiwasan na ma-prejudice ang proseso. Ginit ni Powa, hindi na umano relevant na pag-usapan pa ang 2022 budget sa tinatalakay ngayong panukalang budget ng OVP sa susunod na taon. Wala pong pag-iiwas sa parte ng ating Vice President. Pagdating naman po dito sa confidential funds, sinasabi naman po niya that she is cooperating. No? The OVP, the entire office, has been cooperating talaga po with COA. So ang posisyon po ng ating Vice President is hindi na po siya relevant sa 2025 o hindi na siya germane o importante pagdating sa usapin ng 2025 budget dahil unang-una wala tayong pinropose na budget for confidential funds sa 2025. Si Attorney Michael Powa ng Office of the Vice President. Sumadsad na ang farm gate price ng karne ng baboy sa 160 to 180 pesos bawat kilo.
Ayon kay Sinag Executive Director Jason Kainglet, mababa ito ng 30 hanggang 40 pesos kumpara sa halaga nito na 160 hanggang 240 noong nakalipas na linggo. Isinisi ni Kainglet ang mababang presyo sa mababang demand ng karne ng baboy dahil sa pagkalat ng African Swine Fever. Mabibili ang 1 kilo ng kasim sa mga palengke sa Metro Manila sa 260 hanggang 370 pesos, habang 370 to 400 naman ang liempo. Samantala, tumataas daw po ang presyo ng puting sibuyas, kaya pala sabi ng Department of Agriculture ay mag-aangkat sila. Papayagan yung pag-aangkat dahil tumataas nga yung white onion. Ba't nag-aalala yung mga vendor? Kaya nga mag-aangkat para bumaba yung presyo. Alamin nga natin ang balita mula kay RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Tunying patuloy na sumisipa ang presyo ng puting sibuyas sa Pasay City Public Market. Ngayong kulang umano yung lokal na supply, mabibili sa 110 hanggang 120 pesos ang kada kilo ng white onions, mas mahal sa 80 hanggang 90 pesos kada kilo ng pulang sibuyas. Ayon sa mga nakapanayam nating vendor, mas pabor sa kanila ang pagbebenta ng imported dahil mas matagal umano itong mabulok, pero ang ikinababahala naman nila, yun daw epekto ng pag-aangkat ng 16,000 metriko toneladang puting sibuyas sa mga nagsusupply naman sa kanilang local farmers. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Kasi syempre, mas dadagsa po ngayon yung mga imported na white onions. So, paano po kaya yung mga local farmers natin pag ganun nangyayari? Siyempre, bababa kami dito ng presyo. Pero para sa akin, kung ito sibuyas ang pag-uusapan, kung kaya namang isupply ng Pinas, bakit hindi? Sabi ng Department of Agriculture ngayong linggo o sa susunod na linggo darating yung mga imported na sibuyas, pantugon umano doon sa kulang na supply ngayon papasok na ang holiday season. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Importante ang puting sibuyas kapag ikaw ay magpapaluto ng SOT. SOT, scrambled egg with onion and tomato. Bakit ba hindi pula ang isama doon? Isama. Mas masarap yung puti, kung walang puti wag na. Ang sungit naman. Tomato na lang. Kasi ang supply po natin ng red onion, sapat hanggang next year. Sapat. Napakaganda po ng local production ng onion at ang mas maganda po dito na meron na tayong nadaragdag na storage facilities. Yun ang maganda. Sa pula. Ang puti ang kumukonti yung supply kaya sumisipa ang presyo. Pero ang iklog ay mukhang tuloy-tuloy din sa pagtaas. Bakit naman? Dahil sa baboy? Eto ngayon, RH52. Itlog ba ng baboy yan? Walang itlog ang baboy. Ano kinalaman ng alamin natin ang kinalaman ng ASF sa iklog. Sige. RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel. Ano? Paliwanag mo yan. Paano tataas ang presyo na itlog? Baboy ang pinag-uusapan. Alternative source of protein para doon sa ganun. Dahil walang baboy, iklog ang binibili. Actually, may baboy naman eh. Yung mga tao kasi misinformed na kumakalat ang sakit na ASF sa tao. Una-una sa lahat, hindi naman kumakalat sa tao. Ganon? Pangalawa, kontrolado naman ng baboy at hindi naman nakapapasok dito. So far, yung ASF sa Metro Manila. Pero ito nga, nangitlog na ng itlog, itong problema ng nasabing sakit. Hindi lamang sa produkto ng baboy, kundi maging doon sa presyo ng itlog. Literal kasing ramdam na sa itlog itong epekto ng ASF scare kahit wala nga namang epekto ito sa tao at wala namang malubhang infeksyon sa NCR. Dito sa Marikina Public Market, lingguhan kung magmahal ang 5 hanggang 10 pesos kada tray ang lahat ng size ng chicken egg na nagdaang 2 linggo. Yung small, yung pinakamaliit, 8 pesos per piraso, habang yung extra jumbo, 10 pesos naman. Sabi ni Mang June, isa sa mga retailer dito, stable naman ang kanilang benta kahit nagmamahal ng lingguhan. Pero ang supply, Edniel, kumukonti ba ang supply? Dyan sa video mo, ang dami tambak kung sa retailer ang tatanungin, kanina ni Mang June at nung kanyang mga katabing pwesto, yung pinagkukunan nila mismo ay hindi garon karami yung supply ng itlog. Ganon. Dito sa NCR, mataas ang demand dahil nga doon siya naghahanap ng alternatibo yung mga mamimili at
yung mga magulang ba, dahil pasukan ngayon, ang demand sa itlog para pagkaon at kung ano-ano pa, talagang tumataas. Saka malungkot ang almusal pag walang itlog. Totoo yan. Correct. Si Aling Nelia nga kanina, nagkakapat sa tindahan niya. May tinda ba siya itlog? May tindang itlog. Kaya lang, syempre, naawa dun sa mga customer na 11 pesos ang kanyang ibinebenta dahil sa pagpapasok, kagaya ng mga nanay. Napakabait naman yung ni Nanay Nelia na yan. Sabi mo sa Nanay Nelia na yan, huwag kang mag-alala, Nanay, 10 piso mo pa rin ibenta. Aabutan na lang ng anak mong ang pangalan ni Edniel Parosa. Ayun. Paliwanag natin, pakinggan natin itong maikling paliwanag ni Mang June. Ito lang naman, medyo okay lang, hindi naman ganong matubag. Kasi nga, kulang yung supply sa demand. Mas malaki ang demand, lalo't pasukan na. Mas mataas ang demand sa supply. Kahapon, Jerry at Anthony ay nakatakdasan ng magpulong ang Metro Manila Council para talakayin itong border control ng ASF o kontra ASF dito sa Kalakang, Maynila. Pero ito'y na-delay o nakansila dahil sinuspinde yung pasok sa tanggapan ng gobyerno dahil na rin sa sama ng panahon. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ano kaya ang dating sa mga congressman nung sinabi nitong si Espinido, Kumbachero, na ang tawag niya the biggest crime group in this country, sabi niya, ay ang PNP. Narinig mo ba yung Kumbachero? Mabigat na aligasyon yan. Ang nakalagay po sa kanyang affidavit, there can be no drug lords without policemen. Walang magiging Panginoon ng mga droga without policemen protecting them. Nang walang nagpo-protect ang pulis sa kanila. Kaya ang PNP ay tinawag niyang biggest crime group in this country. Yun. Biggest crime group. Grabe, no? Napakabigat, napakabigat na aligasyon na kailangan din ng mabigat na ebidensya. Mabigat na ebidensya. Kumbachero. Diyan sa aligasyon niyang yan. Ang kaya medyo sa tingin ng ilang observer, medyo may credibility itong si Espinido. Kasi kwanto sumikat ng gusto dahil sa kanyang katapangan. Di ba? Ang binabanggit nga nung araw dyan sa dami ng binabangga niya, major lang nga siya dati Major lang siya dati Tapos wala siyang takot na at nakakausap siya ng Pangulo. Oo, ang tindi. Major lang yun, ha? Ganun katindi, ha? Tapos ngayon, meron siyang mga binibitawang... May mga sinasabing ganyan. Ganito. Tama ka, Kumbachero. Kailangan corroborated by testimonies din ng ibang mga testigo. At siyempre, importante, ebidensya. Oras po natin, 7:35 ng umaga. Sandali po lamang. This time check is brought to you by ACM. Rich! Pangunahing balita. Napuyat ang mga congressman. Dahil kay Cassie? Dahil kay Cassie. Pero hindi lang naman... Si Cassie kasi. Oo, si Cassie kasi. Hindi lang naman si Cassie ang pinagpuyatan ng mga congressman sa Quad Committee, Kumbachero. Nababad kasi sila ng gusto dun sa explosive na testimonya nitong si Police Colonel Jovi Espinido. Yun ang matagal yun ang mahaba. Bumabad ng gusto, kaya nga... Kaya si Cassie, gabi na nung maisalang Gabi na nung maisalang at nung bandang mas gabi pa, andun pa pala si PAGCOR Chairman Altenco. Pupungas-pungas na. Siguro antok na at maghapon silang nakaupo doon. Kausapin nga natin ang isa sa mga miyembro ng Quad Committee na nandoon po sa pagdinig, si Congressman Joel Chua ng Maynila. Congressman, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Hi Katunying, Ka Jerry, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga taga-Maynila, lalong-lalo na sa ikatlong distrito. Yun, ganun sana. Congressman, anong oras na po ba natapos yung hearing kagabi?
Well, actually, Katoning, sa totoo lang, umalis ako ng umaga dahil ako unang-una nakapagtanong. Ang problema namin, ang haba ng mga nakapila. Siyempre, lahat gusto magtanong. Kaya lang, ako yung naging opening salvo. Ako yung unang-unang napagbigyan dahil nga marami akong engagement din kasi sa district. So, kala ko dahil alphabetical eh. Ay, hindi po. Hindi pala. Ako unang magpapalista. Paunahan po ng listahan. Paunahan sa pagpapalista. Medyo mabigat po itong pinakawalan ni Colonel Jove Espinido. Kayo po, bilang isang abogado, credible ba siya sa tingin ninyo? Kahapon po kasi ako po yung unang-unang nagtanong, nung tinatanong ko po siya at ina-assess ko po yung kanyang mga mannerism, kung body language, spontaneous po yung sagot eh. Tuloy-tuloy po yung sagot niya eh. In fact, nung tinanong ko siya na ito po ba ay, kasi mga tinanong ko naman po sa kanya eh, halimbawa, tinanong ko kung normal po ba na ang isang chief PNP biglang tatawag ng diretso sa isang major dahil alam naman po natin may mga chain of command yan eh. May mga sinusunod yan eh. Sabi niya hindi po to normal. So, doon po sa pagdinig namin, yung mga tinanong ko po sa kanya, sinabi rin po niya na maski po ang ating dating presidente, si Presidente Duterte, diretso rin na tumatawag po sa kanya. So, in short, hindi po siya nagre-report sa kanyang mga superior officer but directly to the President and directly to the Chief PNP. In fact, may statement pa po siyang sinabi sa atin na mas madalas po siyang nagre-report kay Presidente Duterte. Ganun po at yan po ay sabi nyo nga hindi pangkaraniwan. Tinanong ko po siya kung yung ba pangkaraniwan. Sabi niya hindi daw po. Hindi pangkaraniwan. So doon po sa mga binitawan niyo, mabibigat po yun eh. Hindi po siya kumbaga umpisa pa lang parang ang hirap paniwalaan na iuutos ng presidente, iuutos ng chief PNP ang kill order para po sa mga drug suspects pa lamang. Hindi po kaya it's a matter of interpretation on his part? Baka naman yun lang ang intindi niya. Meron po akong tinanong sa kanya, sabi niya sa akin kasi na sabi ko sa kanya ano ba yung marching order nung kayo po ay tinawagan ni PNP Chief Bato de la Rosa. Ang sabi niya tapusin ba yung word na ginamit niya, ang drug problem. So sabi ko, ano ba yung pagkakaintindi ninyo dito sa tapusin? Sabi sa kanilang mga polis, pag sinabing tapusin, by all means, kahit na pumatay. Yun nga po yung tanong ko. Hindi kaya yun lang yung sariling interpretation niya. Yung marching order marching order ba ni Bato yun o interpretation lang ni Espinido? Well, sa dami ng naging biktima, hindi ko alam kung marching order lang nung nasa taas. Dahil nakita naman natin na kaliwat kanan ng mga panahon dati na gano'n, ano. Pero ito kasi, ngayon lang ako nakakita ng direct instruction from the eksakto mismo sa Chief PNP. Although kasi nung nagko-cross-examine ako, nung tinatanong ko po siya, limited kasi po yung time So ako po, na-call na po ni Congressman, nung chairman, ni Congressman Barbers, yung aking oras kasi marami pa po dapat akong mga kasunod na tanong pero hindi po na po natanong. So in other words, para po sa inyo, kapani-paniwala si Espinido? Sa akin po kahapon, base sa kanyang spontaneous na pananalita, tuloy-tuloy, makikita mo talaga na parang very truthful naman yung kanyang sa tingin ko po may kapani-paniwala po. Of course, syempre, sa korte, pwede pa po yan i-cross-examine para yung matest yung kanyang credibility. But based on my perception, dun sa, nung tinatanong ko siya, at tinitignan ko kung kanyang body language, kung paano siya sumagot,
mukhang talagang siya, diretso. At Hindi ba meron lang siyang axe to grind dahil sa he fell from graces nung nailagay pa pala to sa watch list 'di ba? Sa drug watch list eventually. Nung binabasa ko po yung kanyang affidavit, binanggit din po niya yan. Pero kung titignan po ninyo kasi kahapon, doon din sa kanyang affidavit, at doon sa mga sinasabi nga niya, may isang instance pa nga na bumaba mismo sa kanya, si Presidente at saka si Chief PNP at binigyan pa siya ng award pagkatapos ng mga instances ng mga order sa kanya. At yung mga order po, talagang nilitanya naman niya. Tingnan mo na yan, may mga award, tas kilala siya sa naging personal ng personal at pati ng ng publiko, congressman, kilala si Colonel Jovi Espinido. Pero naipaliwanag ho ba bakit siya floating status ngayon, lalo pat nasa dulo na siya ng kanyang career, magre-retire na pala by October? Yes, tinanong ko po siya, isa sa mga una kong tinanong, ang sabi niya, normal daw po yan sa mga magre-retiro na 3 months before ka magretiro, pino-floating status ka para po maayos mo yung mga papeles mo. So yun okay naman ho sa kanya yun. Wala siyang sama ng loob doon. Tingin ko naman kasi normally talaga pagka ganyan talagang paretiro ka na, gusto mo wala ka na dahil baka madisgrasya ka pa Diba? Okay. Kanina po pinag-uusapan namin dito na napakabigat ng mga pahayag na ito ni Colonel Jovi Espinido, hindi lang tungkol kay Senator Bato, tungkol sa presidente, kundi yung pati ho sa yung binabanggit niyang biggest crime syndicate. Ang termino niya po, Congressman, biggest crime group in this country was the PNP. Oo. Siya ho ba'y nakapag-presenta o meron pa ba siyang ipe-present na mga mabibigat ding ebidensya para suportahan yung kanyang napakabigat na mga aligasyon na yan? Well, tingin ko yung kahapon, baka hindi pa rin tapos yan Marami pang mga kasunod yan So, siguro, hindi ko po kasi natapos yun. Kagaya po nung binanggit ko kanina, yung committee hearing. Pero tingin ko, maraming na-unravel sa mga salaysay po niya kahapon. So, tingin ko, marami pang mga susunod na mga revelation. So, tingnan po natin kung ano pa po yung mga susunod na mangyayari. Naalala ko dati, kumbachero, meron pang isang dating police, dati ba? O baka active pa ba to? Yung dating CIDG chief dyan sa may Visayas. Colonel Marvin Marcos. Ewan ko kung papatawag din to. Colonel Marvin Marcos na nag-serve ng arrest warrant dun sa nakakulong na Mayor Espinosa. Tapos napatay. Tapos todas yung yung si Mayor, ano ba pangalan ng kumpanya? Rolando Espinosa, Alvera Mayor Rolando Espinosa. Tatay ni Kerwin. Tatay ni Kerwin. Nasa loob na ng kulungan. Tapos nag-serve ng arrest warrant doon, nakakulong na to Nag-serve pa ng arrest warrant doon ng alanganing oras ang mga tauhan ng PNP CIDG noon, kumbachero, at doon napatay itong mayor na yon, kumbachero. At ang kwento doon, nanlaban sa loob ng kulungan. Ito po bang Colonel Marcos, nakita nyo ba sa listahan na ipapatawag din? Well, kahapon po kasi supposedly, nakita ko po yan sa affidavit ni Espinido Jovi. But unfortunately, dapat isa rin sa mga itatanong ko, kaya lang kinapos ako ng oras. Dahil ang tanong ko po kasi, tama po kayo, paano nagkaroon ng ganong encuentro sa loob mismo ng kulungan? Diba? Siyempre, interesado rin tayo kung ano ba talaga yung nangyari. Parang first time kong narinig na nangyari yung ganitong insidente. Kaya siyempre, interesado tayong malaman kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Kaya siguro, hindi ko lang po alam kung may mga nakapansin nun or baka may mga kasama ako na para hindi na na-discuss Dahil nga siguro sa dami ng mga sinabi rin tingin ko kung may second round pa, baka isa po yan sa gusto nyo bang i-request na ipatawag uli si Colonel Espinido?
Actually, nasa listahan ng ano ko yan, ng line of questioning ko eh. Oo. Yung binabasa ko dahil may mga question ako dun sa, medyo naguluhan ako dun eh. Sabi ko, paano nag-serve ng search warrant sa loob ng kulungan? Di ba? Parang, actually, hindi mo na kailangan mag-serve ng search warrant sa loob ng kulungan. Pwede naman pasukin ng mga polis yung loob ng kulungan eh. Oo. Di ba? Because that is a public place eh. Di ba? Nakakulong na. Uhulihin mo. So ano ba yung, kaya nga ano po ba nangyari dito? Siyempre lahat tayo gusto nating malaman. Kasi siyempre yung na-discuss lang po niya doon ni Colonel Jovi, yun lang po insidente. At sinabi po niya, siya ang nag-report ng insidenteng yun kay General Pato. So ngayon po ay nakakasampung minuto na kayo sa amin, so lampas na kayo sa oras at wala na rin kaming oras. Congressman, ang huling tanong po namin ganito. Ang direction po kasi ng mga nakukumbidan yung bisita dyan, especially pag may kinalaman po sa illegal drugs, at sa Pogo, patungo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Diretsuhin nyo nga kami, meron bang direct order sa inyo to pin down the former president and the people who surrounded him before? Wala po. Ang totoo po niyan, 4 na hearing po to ng iba-ibang committee. Nagkataon po na nakita lang po nila habang nagkakaroon po ng committee hearing, biglang nakikita nila parang may mga pangalan na may interlocking nagko-connect eh. So kaya nga ang gusto nilang makita yung kabuuan. Diba? So kaya po biglang pinagsama-sama po ito, nagkaroon po ng Quadcom. I think this is the first time na nagkaroon ng Quadcom, hindi lang po ako sure. First time po. First time po. First time. Congressman, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat din po. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sandali po lamang. Number 1. Sa ilang pa nating balita, 5 na aktibong kaso ng monkeypox o mpox sa bansa ngayong taon. Kinumpirma po ng Department of Health na may 2 pang kaso ng mpox na mas mild sa MPXV Clade 2 ang naitala sa National Capital Region at Calabar Zone. Batay sa record ng ahensya, isa sa kaso ng mpox ay nakita sa 26 anyos na babae mula NCR na nakitaan ng sintomas ng sakit gaya ng rashes sa mukha at likod. May kasamang lagnat noong August 20. Habang ang huling naitalang kaso naman ay 12 anyos na batang lalaki mula Calabar Zone na unang nilagnat noong August 10 at kalaunan ay nagka-rashes na sa mukha, hita at katawan. Arestado ang isang Thai woman sa Malate, Maynila matapos mahuli sa akto ng medical malpractice. Kinilala ang suspect na si Saraluk Satyan Pirawat, nakakasuhan sa paglabag sa RA 2382 o Medical Act. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, nagsasagawa ng medical procedures ang suspect tulad ng nose lift, botox injection at mesolipotherapy kahit walang lisensya. Nakumpirma nila ito matapos magpanggap na customer ang isang ahente ng NBI at nagbayad ng 10,000 pesos para sa botox procedures. Ay, baka umaaraw na sa inyo ha. At nakita nyo na yung mga tulo, yung mga butas na bubong ng inyong bahay. Paayos nyo na yan. Paayos nyo na. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Okay, this one's for Gabby. Sakit nun, no? Kumbachero. Kung ikaw yung pulis, pulis na matino ka. Pulis na matino ka, pulis na kahit non-commissioned officer ka, o kaya naman ay officer ka talaga, nasa baba ka, nasa taas ka, pulis ka, maayos ka, pinapakain mo na maayos yung pamilya mo, tinutupad mo ng maayos yung tungkulin mo, ginagawa mo ang lahat para matupad ang inyong tungkulin na
to serve and protect. Marami pa rin yan. Marami po yan. Tayo Marami- po'y naniniwala Oo. sa hanay ng kapulisan, marami pa rin hong ganyan. Oo. Marami ho tayong mga pulis na totohanan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang pagiging pulis, yun Kung talagang pagiging pulis. pulis. Pagkatapos ay maririnig mo sa poster boy ng campaign against illegal drugs nung nakaraang administrasyon na ang PNP daw po noon was the biggest crime group in this country. Sakit nun, kumbatsero. Baka, di ba naikwento ko sa iyo minsan na meron akong kilalang isang station commander na kaibigan na hindi daw talaga niya kaya. Madedemoralize. Hindi daw talaga niya kaya. Kaya sinabi daw niya sa hepe niya, kung tatanggalin niyo ako, tanggalin niyo na ako. Tinanggal nga siya, kumbatsero. Bakit po siya tinanggal? Dahil sa hindi daw po niya kayang, ayaw niyang sumunod. Hindi daw niya kayang pumatay na lang ng pumatay, tapos ay palilitawin na nanlaban. Ayun. Hindi daw niya talaga kaya. Pero yung ibang mga kasama, kaya daw eh. Kaya sabi niya, tanggalin niyo na ako. Tinanggal nga siya. Lungkot mga kababayan, sana po ay totoong katotohanan ang makita po, marinig natin dito po sa ginagawang ito ng Kongreso para sa gayon po ay wag nang maulit ito sa mga susunod na panahon pa ng ating bansa. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at nagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Watch them bloom for